Hi everyone, good morning. So, ang Bible verse natin for today is all about Genesis 1:1-2. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. So, konektado tong verse na to sa topic natin for today. Ang topic natin is, the concept is gap theory. Gap theory teaches that there is a time gap between Genesis 1:1 and Genesis 1:2, possibly millions of years. Some Bible believe this explains the age of the earth or the previous creation's judged by God. However, the Bible doesn't clearly teach the theory. And many faithful Christians believe that the creation account is continuous and complete for verse 1 onwards. So, ano pong gustong iparating sa atin ng topic natin for today? Unang-una, the gap theory is Jesus theory into the Bible. So, yung gap theory na to, science, pinag-aaralan yung yung Bible sa pamamagitan ng science. So, kapag nag-aaral tayo ng Bible, dapat ang mindset natin, exegesis. Kung ano yung tinuturo ng Bible, aalamin natin kung ano yung gustong ituro sa atin ng Bible papunta sa atin. Pero ang exegesis is ikaw mismo nagbibigay ng sarili mong insight sa Bible. So, the Bible, magkaiba yun. Okay? And, pinapasok mo yung Bible sa sarili mong paniniwala. Hindi po tama ang ganun ang base natin sa Bible. Dapat exegesis. Kinukuha natin yung kaalaman sa Bible papunta sa atin. Hindi tayo magpapasok ng kung ano man ng sarili natin pananaw or theory sa Bible. Gap theory is the basis of science. Yes, both yung science, napaka-importante. Bible must be used as basis of science. Okay? Tayo ay naniniwala tayo sa Diyos na lumikha ng mga bagay-bagay sa mundo. And as a scientist Christian, ang dapat gawin natin is tignan natin yung buong creation ng Diyos, kasi may Diyos na nag-create ng lahat. And the Bible created the 6-day creation. Yun nga yung sa Genesis 1:2. In the beginning created the heavens and earth. Yan nga yun. So, kung totoo yung gap theory, meron ng kamatayan before para ma-create si Adan. So, may death na. Pero yung kasalanan, nag-umpisa sa time ni Adan. Ang sinasabi na pumasok yung kasalanan sa panahon ni Adan. Pero ang death, meron na bago sa time ni Adan. So, ang origin ng kasalanan ay galing kay Adan. So, dapat alam natin yung hierarchy ng katotohanan. So, God, Father, Holy Spirit, may special revelation coming from the Bible, and general revelations na galing sa nature, sa conscience, sa moral law. Okay? Pag inuunawa natin ang katotohanan na merong hierarchy, hindi natin ginagamit yung science para ma-interpret ang Bible. Consider the Bible as the supreme authority. Para itong supreme law, batas, or political ang dating. Sa minsan kasi dinadaya tayo ng ating mga paningin, nakikita or nababasa
And let us form a habit sa Bible na kapag nagbabasa tayo, exegesis, na kung exegetically, na alamin natin ano ba talaga ang gustong ipaalam sa atin ng Biblia. Ano yung gustong ituro sa atin ng Biblia. Sometimes kasi we're not aware. Yung exegesis kasi, pinapasok mo yung sarili mo kaalaman sa Bible. Okay? So, exegesis, kinukuha natin yung tunay na kahulugan sa Bible at na-apply natin sa buhay natin. Ang tanong talaga doon kasi, ano yung tinuturo ng Bible sa atin? Yun yung totoo. Ano po yung tinuturo sa atin ng Bible? So, Lord, bless. Kapag ka nagbabasa ka ng Bible, ipanalangin mo na i-bless yung heart natin ng Diyos na hindi tayo nagbabasa nakabase sa emotions natin na umiiral sa atin. So, nagbabasa tayo kung ano yung gusto talaga ipaalam ni God. So, pamamagitan ng Bible, papunta sa atin. Hope you learn something. Thank you everyone and God bless.